For today's video, ito na yung last part ng ating kwento kung paano, saan at ano ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Lola. Pero bago yan ay pagdating ko ng bahay, tawag agad ako ni Lola. Sobrang sama ng kanyang pakiramdam at nanginginig na naman ang kanyang buong katawan. Kala ko nga ay okay na siya dahil bago ako umalis ng bahay ay maayos na ulit ang kanyang pakiramdam. Humingi sa akin si Lola ng maligamgam na tubig at habang pinaiinom ko nga ay inilagay ko yung kanyang kamay sa may baso para mainitan. Sabi ko kay Lola ay kailangan na niyang madala sa ospital dahil paubos na din yung kanyang antibiotic at sa halip na nga gumaling ay parang mas lalo pang lumala. Maya't maya nga ay gustong uminom ni Lola ng tubig na para bang lagi siyang uhaw na uhaw. Kahit sobrang sama na ng pakiramdam ni Lola ay ayaw pa din niya na magpadala sa ospital at lagi niyang sinasabi sa akin dyan habang siya ay umiiyak na katapusan na daw niya. Tinawagan ko nga ulit si Rapi at pinapunta ko ulit dito sa bahay at sabi ko nga ay sobrang masama na naman ulit ang pakiramdam ni Lola. At syempre to the rescue na naman si Rapi at kahit may ginagawa siya ay dali-dali siyang pumunta dito sa bahay. לשלוח רופא. Ay nga't nagamit na namin yung bagong pang emergency call na kakakabit nga lamang nung umaga. Tumawag kami ng doktor pero ang gustong ipadala ay ambulansya at paramedics at 3 oras pa daw hihintayin bago dumating ang doktor. At dahil ayaw na naman nga ni Lola na pumunta ng ospital ay ang hinihingi niya lagi ay doktor na wala din namang mangyayari kung hindi siya dadalhin ng ospital. At ayun nga sinilo siya't panay pa ang kanta pero nung umaga ay sobrang alalang-alala siya kay Lola, hindi magkaintindihan, panay ang ikot at pabalik-balik siya sa kwarto ni Lola habang si Lola ay nakaupo pa sa sahig at hindi pa naililipat sa kama. אפרים, נאסוף את הברווזיים, איה אפור, לבן. ובצחור את המים, רצו את הרגליים, איה פוריה, עצור גם הדין. Sayang-saya nga dyan si Nilush na para bang nililibang niya yung kanyang sarili pero sa kalooban niyan ay sobrang nag-aalala din siya para kay Lola. At ayun nga't may dumating na naman ang ambulansya at paramedics at dumating din ang anak ni Lola na lalaki na gusto niyang papuntahin kahapon pa dyan pero hindi nakarating. Pero buti na nga lamang at nakaabot pa habang buhay pa dyan si Lola pero hindi na din sila nakapag-usap ng maayos. At ayun nga't sa sobrang sama na pakiramdam ni Lola ay nakasubsob siya at nakatakip ang kumot sa mukha habang tinatanong siya ng kanyang anak kung mahal siya nito at ang sagot ni Lola ay oo. Wala din nga nangyari sa pagpunta nila dahil ang desisyon ay nakay Lola pa din at ayaw pa din niyan sumama sa ospital. Kaya pinapirma na lamang ulit ng waiver na sa katunayan ay ayaw talaga na sumama ni Lola. Bago pa yan ay nilagnat din pala si Lola na inabot ng 38.4 ang kanyang lagnat at paniguradong mayroon nga siyang infeksyon. Pero sa sobrang lala na nga siguro ng kanyang infeksyon na hindi na din kinaya nung kanyang iniinom na antibiotic na paubos na din. At sa halip na nga na gumaling dahil merong antibiotic ay mas lalo pang lumala. Tuwang-tuwa nga si Nilush dyan sa box na yan at sabi niya sa akin ay wag ko daw itatapon at kanya na lamang daw. At ayun nga si Lola at namamahinga at balot na balot ng 3 kumot at meron pang balabal at nang maging okay na ang kanyang pakiramdam ay tinawag niya ako. Humingi sa akin si Lola ng lemon at binigyan ko naman at baka sakali na aayos ang kanyang pakiramdam at dinilaan lamang niya at ibinalik na ulit sa akin. Mainit na naman ang pakiramdam ni Lola at mataas ang kanyang lagnat at panay nga ang kumbinsi ko sa kanya na magpadala na sa ospital. At nang mapapayag ko si Lola ay sabi niya sa akin ay paghanda ko daw siya ng damit at tama na daw ang 2 peraso. At kung madadala daw siya sa ospital ay sabi sa akin ni Lola ay dito lamang daw ako kay Nili. At ayun nga't habang nag-aayos ako ng damit ni Lola ay eto namang si Nilo siya ay biglang nag-iyak. Nili, makara, dapat mo ka. At ayun nga tinatanong ko kung anong nangyari sa kanya dahil bigla na lamang umiyak ay hindi naman matanong at ayaw magsalita. Siguro hindi niya lang masabi ang kanyang nararamdaman pero sobrang nag-aalala din siya para kay Lola kaya nang makita niya na nag-aayos ako ng gamit ni Lola ay bigla na lamang naiyak. Nagpapatulong nga ako na buksan niyang eco bag para mailagay ko yung damit ay tinaasan nga lamang ako ng balikat at ayaw niya. Ayun nga lamang ang huling habilin sa akin ni Lola para kay Nili na dito lamang daw ako sa bahay at alagaan ko si Nili. Panatag at kampante ang isip ni Lola kapag wala siya dito sa bahay basta ako ang kasama ni Nili. Ma? At ayun nga't hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Nili at bigla na namang nag-iyak pero may nabanggit siya sa akin na ayaw niya daw umalis ng bahay. Siguro ay akala niya na siya ang dadalhin sa ospital. Naghalo-halo na nga sinasabi ni Nili at masakit daw ang kanyang kamay pati ang kanyang likod at meron din daw siyang peritonitis. Madalas nga ikwento ni Nili sa akin yung tungkol sa peritonitis at napakatagal na ng panahon ata na nangyari yun. At para nga tumigil sa pag-iyak ay sabi ko ay tatawag din ako ng ambulansya para sa kanya at ayun nga tumahimik at ayaw niya daw. Tinawagan ko na naman nga ulit si Rapit at sabi ko ay masama ang pakiramdam ni Lola at mataas ang lagnat at kailangan nang dalhin sa ospital. Sabi ko ay nagpahanda na din si Lola ng damit para kung sakali na dadalhin na si Lola sa ospital ay may nakaredy na. Kahit nga kailangan nang dalhin si Lola sa ospital ay paiba-iba pa din ang desisyon ni Lola. Nag-emergency call nga ulit si Rapi para tanungin kung nasaan na yung doktor dahil sobrang tagal bago dumating.
At dahil may lagnat nga si Lola ay pinunasan ko muna siya ng wipes na binasa ko ng tubig sa may gripo at ayaw pa nga niyang papunas dahil malamig daw. Kahit sobrang sama ng pakaramdam ni Lola, hindi ko man lang naisip na mawawala na siya agad dahil alam ko nagagaling siya at magiging okay ulit. Dumaing nga din sa akin si Lola na masakit daw ang kanyang tiyan at pati ang kanyang dibdib at sabi pa nga ni Lola baka daw gawa ng kanyang bato sa abdo kaya masakit ang kanyang tiyan. Dumating na nga ang doktor at dyan ko nga lamang napansin sa video na yan na yung kamay ni Lola na nakaharang sa mukha ay kulay itim na. At hanggang dyan nga ipasaway pa din si Lola dahil ayaw niya sabihin lahat sa doktor ang kanyang mga nararamdaman dahil ayaw niya na madala sa ospital. Ako na nga ang nagsabi sa doktor ng lahat ng mga nararamdaman ni Lola at dyan naman ay kausap ni Lola sa telepono ang kanyang anak na lalaki. Parang nagdidelirio na nga dyan si Lola dahil yung anak niya nakausap niya sa telepono ay ang tawag niya ay doktor at nahingi siya ng gamot sa sakit ng tiyan. Ini-ECG nga din ng doktor si Lola at hindi maganda ang resulta at sabi ng doktor ay delikado na daw at kailangan na nadalhin sa ospital. Tumawag na nga agad ng ambulansya ang doktor at hindi na hiningi ang kanilang opinyon kahit ayaw pa din ni Lola na magpadala sa ospital. Ay nga tagagalit na si Nilo siya, tinatanong niya si Rapi kung ano daw ang dahilan ng pagpunta dito sa bahay niyang mga paramedics. Medyo matagal pa nga din dito sa bahay bago nila nadala sa ospital at tiningnan pa nga din nila at nilagyan na ng dextrose bago ialis. Hinang-hina na nga si Lola at hindi makausap ng ayos at pati nga din ang kanyang labi ay kulay itim na din. Bago nga din nila ay nilagyan ko pa ng medyas at hinawakan ko ang kamay ni Lola at ang sabi ko sa kanya magpagaling siya at magse-celebrate pa kami ng birthday ni Nili. Hindi na nga siya makausap noon at ang tawag niya na sa amin lahat ay doktor. At syempre hanggang sa huli ay ang napakabait pa din na si Rapi ang sumama kay Lola sa ospital. May malay pa naman si Lola na dalhin sa ospital at alas 9 na nga ng gabi nang nakaalis sila dito sa bahay. Pagkaalis nila ay pinakain ko si Nili at nagsalang pa ako ng mga labahin ng mga damit ni Lola at nilinis ko din ang kanyang CR. At pagkatapos ko sa aking mga gawain ay tinawagan ko si Rapi para tanungin kung nasa ospital na sila at para din kamustahin si Lola. Na-examine na nga si Lola at wala pang resulta at wala nga din daw malay at matulog na daw kami at malalaman pa kinabukasan kung ano ang lagay ni Lola. At dahil hindi ako mapakali ay tinawagan ko ulit si Rapi ng bandang alas 11 ng gabi at doon ay sinabi niya sa akin na hindi daw maganda ang lagay ni Lola. Ando na din sa ospital yung anak ni Lola na lalaki kasama yung kanyang bunsong anak at dumating din si Imadora at yung kanyang anak na babae. Kinausap din ako sa telepono ng anak ni Lola at sinabi niya din sa akin kung ano na ang lagay ni Lola. Nang mga oras na yun nga ay nanlambot ako at nanlamig ang aking buong katawan at panay ang dasal ko na sana'y makasurvive si Lola. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay bago mag-alauna ng madaling araw ay tumawag ang anak ni Lola at doon ay kinabahan na ako. Wala na daw si Lola at ang sanhi ng pagkamatay ni Lola ay inatake sa puso. Iyak na iyak ako habang kinakausap ako ng anak ni Lola at tinawagan niya na daw ako para malaman ko din daw. Sa sobrang iyak ko nga at hindi ko din makontrol ang aking sarili sa pag-iyak ay sabi sa akin ng anak ni Lola ay kung gusto ko daw ay pupuntahan niya ako o si Rapi daw ang pupuntahin sa akin. At ang sabi ko nga ay hindi na at ayos lamang ako kahit ang totoo ay hindi naman talaga. Mahigit 9 na taon ko ding inalagaan si Lola, naging mabuti at mabait siya sa akin at minahal niya din ako at hindi itinuring na iba. At syempre napamahal na din sa akin si Lola at kahit hindi kami magkadugo ay nasaktan din ako sa pagkawala ni Lola. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento sa pagkawala ni Lola at maraming salamat sa inyong lahat ng mga nakidalamhati at nagmahal kay Lola.